Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man mapanig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-usapan natin, ito po, no, naglabas po ng survey yung Okta Search na mas marami raw po ang pro Marcos kaysa sa pro Duterte. Ayan. Baha po yan, no? Bilib na bilib talaga ako sa media, no? Ilang araw na po, may part 2 na po ng interview si Madam si Madam Eyewitness. Pero hindi po nila binabalita. Eto po, kalalabas lang. Kahit na anong oras pa lumabas, balita nila kaagad. Tindi, no? Okay. Makikisawsaw din po tayo ng konti. Dito po, ay ipapaliwanag po natin from the point of view no, ng katotohanan, no? Di po natin sasabihin na yung survey na yan, sasabihin lang natin fake survey. Wala pong ganun, no? Totoo yan survey na yan, pero papaliwanag natin from the point of view natin. Kasi from the point of view ng media yan, yung napapanood niya. Okay. Ikalawa, makikisawsaw tayo ng konti. Pasensya na kayo, parang showbiz, pero hindi puwedeng i-ignore, eh. Ang laki-laki kasi ng balita, 2 gold medals, yung dalang karangalan ni Yulo tapos biglang mababahiran ng usaping pampamilya, 'no? Ah, Medyo hindi kinakailangan nating makisawsaw. Yun lang po. Ating pag-usapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Hindi po natin, una tignan din muna natin yung sa survey kung kailan to ginanap. June 26 to July 1. Importante po kasi yan, no, na makita natin yung kung kailan po nila yan, 'di ba? June 6 to July 1, ang SONA po ay sa kalagitnaan ng July. So ito po ay before SONA. No? Ito po ay isang SONA, ay before SONA at before din po yung bagyong Karina. So lahat po nung lumalabas na survey para kay na mukhang pumapabor kay BBM. Before SONA po 'yan, eh. Before po pag-usapan yung magastos na 20 million na paglamon, 'no, na gagastusin lang sa loob ng ilang oras. Bago po ihayag ni Pangulong Marcos na may 5,500 natapos na flood control program, bago dumating si Karina na tinesting kung totoo, bago napatunayan ng tao yung kaibahan, 'no? Bago makita ng mamamayan yung kaibahan ng, ng paghanda sa mga bagyo. Super typhoon, yung pinaghahandaan nun super typhoon. Pero walang angal yung mga Pilipino. Tapos eto pangkaraniwang bagyo lang, kita niyo naman po kung ano yung diperensiya, 'no? Yan po dapat malinaw sa atin lahat at malinaw din dapat na yung media natin ay napakatahimik sa usapin nitong bumabalot sa kinu-question na talaga yung katinoan ng ating pamahalaan, namamahala sa atin. May lumabas na po na eyewitness mismo doon sa mga, matagal ng pinalulutang, 'no? 'Yan po 'yun, eh. Kitang-kita po, unahin na natin 'tong media. Hindi ba kayo nahihiya? Yung very selective na pagbabalita ninyo. Kumusta na amo mo pork? Sino ba amo ko? Si YouTube? Okay pa rin. Ang amo ko po talaga ito si Google, yung may-ari din po ng YouTube. Okay pa rin po yung amo kong Google, bilyonaryo pa rin.
bilyon pa rin po kinikita ng Google, yung ba tanong mo? Ikaw naman, kumusta naman ang amo mo? Okey pa? Still kicking pa ba? Hindi pa ba na-o-overdose yung amo mo? Akala niyo makakapanggulo kayo, balik po tayo rito. Okey. Kaya pa daw. Very selective talaga, 'no, walang pagtatago, eh. Yung pagdiriwang nila tuwing ipapakita nila na yung survey 'no, yung survey ni BBM na tumaas yung survey, before SONA din yun, eh, tumaas yung mga trust rating. Ang pinagtataka ko ro'n, bakit ang nilalabas ng media yung survey lang po ni PBBM, 'no? Bakit hindi alangan namang pina-survey lang si PBBM, wala po bang survey na hindi po ba sinabay yung survey kay VP Sara? Ibig sabihin nag-survey po sila para lang kay PBBM, kumusta na ang trust rating at, ano, kasi po ganito yan, eh, 'pag kayo po nagbayad sa survey, may karapatan po kayo kung ano yung puwedeng ilabas sa media, 'no? Okey. So, ang survey nila, ang nilabas lang sa media, yun lang kay BBM. Bakit ayaw niyong makumpara namin yung survey na gaano kataas si VP Sara? Bagsak ba? Asan? Bakit hindi binabalita kung bagsak? Kaunawan 'no? 'Yun yung problema, eh, 'no? Selective yung pagbabalita, eh, kung bagsak yan bakit hindi ibabalita yan? 'Wag gano'n, iba 'to. Yung sinasabi nating individual na survey yung naunang lumabas, 'di ba? Solo lang. Puwede naman kasi na solo lang. Kunwari ako nagbayad sa survey, solo lang yung eto lang ang gusto kong ilabas, 'yan 'no. Wala kang pakialam sa'kin kung ano gusto kong basahin. Ano ba si ano ba si VP Sara sa survey? Sige ano si VP Sara? Sige ilan si VP Sara? Talaga bumagsak, bakit hindi binabalita ng media? Imposible, bagsak siya 20 lang BBM 31. Talaga may survey na 20 lang si VP Sara? Katarantaduhan 'yun. Hindi po ako naniniwala para walang kalaban, isolation. Kayo po ba nabalitaan niyo na si Sara Duterte nilabas yung trust rating, mas mataas si Marcos? Okey. Hayaan mo 'pag lumabas yan ako mismo magbabalita, ipapaliwanag ko pa sa'yo, eto nga, eh, lamang ang pro Marcos, eh, ha? Lamang ang pro Marcos dito pero ibabalita ko sa'yo. Research niyo nga, SWS. SWS yan, eh. I-research niyo lang, patunayan lang natin sa tukmol na 'to na hindi tayo nagsisinungaling dito, kung may nalabas daw. Naalala niyo 'yun? Naalala niyo yung solo, yung, tumaas si PBBM. Kailan lang 'yan, eh. Okey. Balik tayo rito sa ano, eto nga, binabalita ko nga, pabor nga sa inyo 'to, bulletin, pro Marcos support rises, pro Duterte falls, Q2 2024, 31% of Filipino identify as independents, 'di ba? Okta search, ibig sabihin 36% ng adult identified at pro Marcos at 16% identified as pro Duterte. Okey. Eto po, So, lahat ngayon ng media babalita 'yan, 'di ba? Kasi pabor kay Marcos, eh. Okey, hindi po talagang ano 'to, una, etong Okta eto kaya po lagi kong sinasabi rito sa vlog natin, 'di ba? Hindi po puwedeng lahat ng research, hindi puwedeng lahat ng survey ay pinaniniwalaan. Ano yung inuulit-ulit ko kung matagal na kayo rito. Kalimutan mo na 'yan, 'wag niyo nang intindihin 'yan.
Hayaan niyo lang siya mamaga diyan. Ano yung lagi kong sinasabi rito, dalawa lang yung survey na pinagtitiwalaan kasi meron na silang yung longevity nila 'no, napatunayan na kahit sinong presidente nariyan pa rin sila. Ibig sabihin na-survive nila yung time. Mas pinili nila siguro may mga nag-alok din diyan minsan na mga politiko sa SWS tsaka PulseAsia na mapaboran. Pero mas pinili nila yung yung para maging authentic yung kanilang survey. Sabi ko, yung ibang survey firm, bagamat magaganda yung kanilang mga survey, kulang pa sila dun, 'no, yung test of time. Yung test of time na tinatawag, 'di ba? Oh, sabi ko nga, makikita natin 'yan, eh, pagdating ng panahon kung talagang sila ay makatotohanan yung survey nila. Kasi may matutukso at matutukso, eh. Nakukuha niyo kunwari magpapakilala na parang parang ano, parang, ano sila yung independent talaga 'no, na talagang magiging sabi ko nga, through the test of time 'yan. Kaya dalawa lang yung sinasabi ko na pinaniniwalaan ko. Eto nga po yung, PulseAsia tsaka 'tong, SWS. Kasi matagal na sila, eh, matagal na sila. Oh, kaya nga sa'kin imposible, lahat ng media po natin kaya tiyak na tiyak ko po, kaya kayo ang pinag-aano ko na sa inyo, tiyak na tiyak ko po hindi po ako malilito diyan na may naglabas po ng balita na nilabas na yung kay VP Sara. Eh, kilala ko na yung media natin, eh. 'Pag pabor kay Marcos yan, labas kaagad yan. Charm 2, thank you very much sa SEC, ay 50 SEC. Okay, balik po tayo rito. Dito tayo sa makatotohanan. Huwag niyo silang tanggalin, hayaan niyo, sagutin niyo lang. Tama yung ginagawa niyo para may laruan kayo. Okay. Eh, maganda yan, yan ang baka kalahati na nanonood sa'tin yang mga yan. Okey lang yan, pinakikita nila ako kahit hindi nila alam. Sa makatuwid, kahit na mukhang pumapabor sa'tin yung mga survey ng mga hindi pagganap na kinikilala natin, eh, kinakailangan pa rin nilang dumaan diyan sa test of time, 'di ba? Kasi malay mo may matukso diyan na bigyan ng ano, puwede ng for retirement na 'to, okey na, mapaboran natin. Kaya hindi po 'yan ano, hindi po 'yan yung timing ng mga paglalabas nila, kakabahan ka rin, eh, 'di ba? Bakit yung timing na, habang yung kasagsagan na sikat na sikat yung eyewitness 'no, tsaka nila nilalabas 'tong mga survey nila. Una yun, dun ako nagdududa, una yun, yung timing. Sabagay kung dapat nilalagay nila kung ito ay walang walang nagbayad sa kanila o may nagbayad, kasi wala, eh. Hindi nilagay usually nilalagay nila yan na ito ay, independent, survey, na ginawa ng Okta Search, wala akong nakita. Okey, ikatlo, kahit yang survey na yan, eh, ano po pinapakita niyan? Kino-question ko yung paraan nila ng pagtatanong. Bakit mo itatanong sa survey kung ikaw ba ay pro Marcos o pro Duterte? Oh, 'di ba? Bakit iba kasi yung tanong na direkta, eh. Bakit hindi niyo na lang itanong, sino susuportahan mo, si Sara Duterte o si Martin Romualdez? Hindi nila itatanong 'yan, 'di ba? Kasi alam nila na mananalo si Sara Duterte. Ang tinatanong nila, ikaw ba ay pro Marcos o pro Duterte o pro oposisyon o ano ka? 'Di ba, dun ka mamimili, eh. So, ang dami pong factor ngayon.
Ano po yung puwede nilang isagot, 'di ba? Kaya kaya nakita niyo yung mga survey na ganito depende po sa tanong. Bakit mo itatanong? Ano po yung silbi ng tanong na pro Marcos ka ba, pro Duterte? O ano napatunayan niyo kung mas marami yung pro Marcos na sumagot? O ano ba ang mga nangyayari ngayon? Puwede po kasi yung maramdaman nila, eh. Yung mga taong matatalino, eto nga itanong mo nga 'to, hindi ko alam kung survey yan na walang nagpatanong, o may nagpatanong. Puwede kasi yun 'pag may pera ako, puwede ko magpa-survey, babayaran kita, survey company ka. Survey mo nga 'to. Hindi mo naunawaan San Victores, tumahimik ka kasi, nagle-lecture pa ako, eh. Dakdakan lang kaya mahina kokote niyo, eh. Etong mga viewer namin, inuunawa muna nila yung sinasabi ni Badong, ikaw hindi mo kasi naintindihan. Okey, sa madaling salita, kung ikaw meron kang ano na teka eto pa tanong mo, puwede po yun, eh, sa survey. So pinapatanong nila, ang gusto nilang ipakita mas marami yung pro Marcos kaysa sa pro Duterte, 'di ba? Okey, pero ang dami pong ano, eh, ang dami pong nangyayari na puwedeng yung sagot ng tao, hindi talaga yun yung magiging resulta ng eleksyon. Halimbawa, ano po ang nakikita nilang ginagawa ni BBM at tsaka ni ano po ang ginagawa ni BBM tsaka ni Martin Romualdez na nakikita ng mga tao before SONA, ito po naganap before SONA 'to. Ano po yung nakikita nilang araw-araw ginagawa ni BBM tsaka ni Martin Romualdez? Sige ano po, namimigay ng ayuda, 'di ba? Namimigay sila ng ayuda. Alam ba ng mga tao na hindi lahat nabibigyan ng ayuda? Correct. Hindi lahat, alam namang lahat ng tao na namimili lang ng bibigyan ng ayuda. 'Di ba? Alam din ng mga tao, galing din po sila eto, bibigyan ko kayo ng ideya kung bakit mahirap paniwalaan na pro Marcos yang mga bumoto na yan, duda ko. Alam din po nila na may nagdaan na rin pong pirmahan, may mga pinirmahan, eh, 'di ba? May mga pinirmahan na, nabibigyan ng ayuda o iba yung term nga may term diyan si Jam Magno, Jam Magno ba yun? Ano yung termino ni Jam Magno? Huwag niyong isipin na ito ay ayuda, ito ay incentive, 'di ba? Alam ng mga tao, may karanasan na nagkakaroon ng mga incentive 'pag pinapaboran mo yung gusto nung mga namimigay ng incentive. O ngayon, yan yung kalakaran. Tapos ano naman ang balita nila sa mga Duterte? Anong ginagawa sa mga Duterte? Lahat ng Duterte anong ginagawa ngayon? Lahat ng pro Duterte anong ginagawa? O mismong sa Duterte ano ang ginagawa? 'Di ba? Ginigipit, tinatanggalan ng seguridad, pinapalitan yung mga taga Davao na mga pulis. Alam ba yan ng mga mamamayan? Alam yan. Ano nangyayari sa kay OJC na malapit kay Tatay Digong, nilulusob. Yan yung sitwasyon before SONA. Sitwasyon yan na si Marcos at si Martin namimigay ng ayuda. Sa kabilang banda, yung mga pro Duterte nilulusob, yung mga pro Duterte tinatanggalan ng seguridad, yung mga pro Duterte, 'di ba? Lantad na lantad yan, ginigipit. Biglang may magtatanong sa'yo ngayon, "Ano ka po ba, pro Marcos o pro Duterte?" Teka muna, putang baka pro Duterte, yari ako dito ngayon lang ako natanong ng ganito, Naisip niyo ba yung puwedeng maisip o kaya yung isang tao na, "Ay, tinatanong kung pro Marcos, baka eto 'pag pro Marcos lang yung mga bibigyan ng ayuda." Alam niyo yun? Yung mga iniisip ng tao
Kakaiba 'yan, kasi ang tanong mo kakaiba, eh. Ngayon lang may nagtanong, pro Duterte ka ba o pro Marcos? Eh, hindi naman siguro kagwapuhan o kagandahan yung nagtatanong sa kanila. Naku, tinatanong ako nito, putya, pro Duterte kalaban na 'to, yari tayo niyan. Eh, 'pag pro Marcos ako baka bigyan ako ng ayuda. Alam niyo 'yun? Bakit ka magtatanong in the first place ng napaka-vague? Eh, di tanungin mo na, kung mag-e-eleksyon ngayon sino iboboto mo, si Martin o si Sara Duterte? Na magkaalaman, 'di ba? 'Yun yung sinasabi natin. Nakikita niyo na yung mga pro Marcos binibigyan ng ayuda, yung mga pro Duterte ginigipit. Kahit pro Duterte ko, teka muna, marunong ako mag-isip. Yung mga pro Marcos, tinatandaan bibigyan ng ayuda. Yung pro Duterte, tinatandaan para i-harass. Pro Marcos po ako. Yung iba naman, wala kaming pakialam, putak umalis ka na rito. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Nananalo sila sa mga walang katuturang survey. Yung mga survey na na yung anong tawag dun, yung akala ng tao tinatakot sila kaya tinatanong sila kung pro Marcos sila, at kung si pro Marcos sila o ano pinananakot mo sa'kin si ano, si biyahe ni Koy. Hindi, patulan ko lang 'to, Ito hindi ko po maintindihan kung ano po ang nakita nila, eh. Roland San Victores, ipinantatakot mo ba sa'kin si biyahe ni Koy? Patulan lang kita ngayon, madaling araw naman, eh. Napanood mo ba yung video? Napanood mo ba yung video? Ano bang pinagsabi niyo na ano mo ba si ano, si biyahe ni Koy? Wala akong problema kay biyahe ni Koy. Nagkita na kami niyan, eh. Binati ako niyan, binati ko siya. Ngayon kung may problema pa rin kayo sa kay biyahe ni Koy, pinantatakot mo siya sa'kin? Bakit? Anong meron? Alam mo mag-move on ka na. Ang tagal na nun, Hindi mo pa rin namo-move on? Naroon ka ba? Nakita mo ba? Panoorin mo yung video. Okey. Hindi ko ganyan talaga buhay, yung mga paulit-ulit, eh. Siguro alam mo San Victores, kayo na nga yung, hindi niyo maipaliwanag 'no, pinapaliwa pinapaliwanag ko sa'yo bakit maraming pro Marcos sa survey. Isa lang po ibig sabihin niya, marami pong may gusto ng ayuda. Mara marami pong, may gusto ng ayuda. Hindi, anong gusto niyang palabasin kay Koy, kay biyahe ni Koy? Hindi, bakit mo binabanggit? Paniwalang-paniwala ka na mga ba eto lang sasabihin ko sa iyo, pinaligiran niyo ako noon. Ang dami niyo, 'no? Anong barado ka, gago? Ang ginawa niyo, ang dami niyo nakapaligid, mag-isa lang ako ang kasama ko babae. Oh, anong gusto mo, 'di ba? Natural paligiran ako, tignan niyo kasi hindi niyo kaya yung ano, kung kaya nga alam ko naroon ka. Pinaligiran niyo ako, 'di ba? Kaya alam mo pala, eh. Mag-isa lang ako, pinaligiran niyo ako. Sa tingin niyo ba kung one on one niyo akong ano, hinamon, akala niyo papatulan ko kayo? Mga utot, alam mo naman pala, eh. Pinaligiran niyo akong mag-isa ako. Oh, gawin mo, one on one tayo, hamunin mo ko, hindi rin kita papatulan. Bakit? Papasikat ka lang, ibibidyo mo lang ako, eto si Badong, nakipagsuntukan sa'kin, 55 years old, utot niyo.
Punta na po tayo. Dahil diyan, umamin ka na ikaw pala yung nanggugulo lang dito, eto na ipagmalaki mo. Pero time out lang kita, next batch ka na uli. Magulo ka na, eh. Alam niyo, nahihiwagaan ako, naroon pala siya, oh. Ipinangtatakot niya sa'kin yung mga nakaraan. Alam niya naman yung nangyari. Ako po hindi ko po alam yung balak nila nun. Yun po yung katotohanan. Nagpupunta po ako roon sa Dolomite. Alam ko po na naghahanap yung mga vlogger. Tumutulong po ako sa vlogger sa pamamagitan ng pagpapa-unlock sa kanila para magkaroon sila ng ano hindi, papaliwanag ko lang sa inyo. Para magkaroon sila ng topic. Yan po, tulong ko yun, eh. 'Pag pupunta ako ng Dolomite, kakausapin ako ng mga vlogger dun. Magdi-discuss ako ng mga topic. Akala ko talaga ganun yung purpose nila, kakausapin daw nila ako, ang dami nila. Yun po yun 'no, akala ko tatanungin nila ako for content. Never ko po naisip na ako sisitahin nila ako o hahamunin ako ng kung ano. Kung hanggang ngayon ganun pa rin pala yung pag-iisip nila na akala nila yung takot na takot. Hindi hindi ka na tao nun kung pinaligiran ka tapos iba na pala. Gusto ko na palang upakan 'no. Kung yun ang isip nila, kung gusto nila ako upakan nung panahon na yun, putya sangkaterba talaga yun, hindi naman po isa lang, eh. Sabi ko nga sa inyo kahit po one on one, vlogger po ako. Paulit-ulit, ganyan sila 'no, hindi maka-move on. Nakatatak yung galit nila sa'kin, eh, na-frame na sila dun. Sabi ko nga, alam niyo ang kinagagalit nila dun, ano pa rin, eh, yung binanatan ko eto pa rin, tama, survey din. Galit sila sa 'pag nagpapaliwanag ako tungkol sa survey. Ganito rin po, yung survey kasi, yan din ang paliwanag ko, SWS lang tsaka PulseAsia. Sila at that time kakalye survey. So sabi ko, hindi yan scientific, hindi scientific yan, yung kalye. Ilang beses na kami isang beses nagkausap pa kami niyan, in-interview pa ako ni Kuya sa kanyang kaya hindi ko maintindihan bakit niya ipang-aano sa'kin. In-interview nga ako niyan ni Kuy, dun sa nagkita kami sa pasalamat kay Duterte. Duterte event yun, naroon sila, pasalamat kay Duterte. Hindi ko talaga makuha, galit sila 'pag may naglilinaw sa survey. Survey din yung topic namin nun, eh. Survey din yung topic. Hindi ko po siya para bumalik-balik siya. Kaya lang gusto niya siya maging, star ng Noche Buena, eh. Anyways, balik po tayo. Marami na pong katulad ng Okta Search na survey sa ko sa politika, parang legit. Tapos bigla mo makikita na pinapaboran na. Papaboran na yung isang politiko 'no. Ayan, makikita po natin kaya importante sa survey, kaya nililinaw ko, eh. Dito matitiyak ko sa inyo na consistent ako. Ang sinasabi ko lagi, PulseAsia tsaka lang kayo, PulseAsia tsaka SWS lang. Idi-discuss natin yung iba, 'no? Idi-discuss natin yung iba, okey. Pero hindi parang paniwalaang-paniwalaan. Negosyo talaga yung survey, pero yung negosyo nga nila kumikita sila kung makita ng mga tao na tapat sila mag-survey, paniniwalaan sila ng mga politiko, 'di ba? Katulad ng SWS tsaka PulseAsia, matagal na sila diyan. Kunwari ikaw mayor, ganito po ginagamit yung survey ng matino, mayor ka,
gusto mong alamin saan sa mga barangay ko mahina ako, magbabayad ka sa Pulse Asia. So makikita na, eto, dito sa 3 barangay ako mahina, diyan ako totodo ng kampanya. Kaya malaki talaga kinikita nila 'pag na-establish nila yung na sila ay hindi bias o sila ay scientific, okey? Oo, opo. Kaya po walang magsasabi sa inyo niyan. Ito po ay pre-SONA. Bago po bago po yung, kapalpakan nila sa Karina. Wala po kasi magsabi kung ako po may pera, ngayon po ako magpapasarvey sa Pulse Asia, eh. Anong masasabi ninyo? Kayo ba ay nagalingan na sinong sa tingin niyo mga na mas magaling magresponde, sa panahon ni Duterte o sa panahon ni kaya lang siyempre wala tayong pera, eh. Para makita natin yung sa Duterte. Ngayon eto dahil bubugbugin nila yung bubugbugin ng media 'yan, pang-counter nila dito sa eyewitness na si Miss Cathy, bubugbugin nila ngayon 'yan. Yan yung panlaban nila. Expected na 'yan. Pero yun na nga 'no, sa'tin dapat maunawaan natin, yung survey ng pro Duterte at pro Marcos, hindi niyo rin masasabi. Hindi natin puwedeng sabihin na yung Okta search ay bayaran, 'no? Eh, kung pina kung hina-hire po sila para mag-survey, kung hinire sila para mag-survey, pero kung sasabihin nila na, "Hindi, amin 'to, kami lang yung gumawa nito," alam niyo na. Kung i-insist nila na meron kasing survey na ginagawa lang ng mga company para maipakita na sila ay, magaling, katulad ng mga presidential survey. Gawa lang nila sarili yan, eh, kusa lang, eh. Puwedeng may magpabayad sa kanila, puwedeng hindi magpabayad. Halimbawa, presidential survey, ako mayaman, nagpa-presidential survey ako, gusto kong makita kung ano na kalagayan ko. Hindi rin, puwede rin naman kasi na, tapat yung sponsor. Halimbawa ako, gusto ko talagang malaman kung ako'y may pag-asa, 'di ba? Sa senatoriable, papa-survey ko na ilang beses, wala talaga akong pag-asa. Tatakbo na lang ako sa tatakbo na lang ako sa Congress. Putya nagpo-project ka, ako, eto katotohanan, kung nagpo-project ka na tatakbo ka bilang presidente sa 2028, wala na pong pinakamagandang paraan, na para tuloy-tuloy kang makilala kung hindi maging top 3 o top 5 ka sa Senate, 'di ba? Pero kung ayon sa survey, hindi ka papasok sa Magic 12, wal hindi ka talaga tatakbo sa Senate. Kasi wala pa pong sa history ng Pilipinas, wala pang congressman na tumakbo. Kahit po yung pinakasikat, sabi nila ito raw si Martin ang pinakasikat na 'yan yung pino-project nila, pinakamagaling, pinaka-na-unite niya yung Congress. Si Joe De Venecia ganyan din po noon. Okey. Hindi, para lang po alam niyo kung ano po yung kasi kakantyawan tayo, eh. Ito naman pong ginagawa natin hindi lang po 'to para makipag-asaran. Kung hindi, pati kayo, alam natin kung papaano natin sasagutin. Una, yang survey na yan, before SONA yan. After na SONA, talagang bagsak po yan lahat. Ang economy, ang before SONA po, tumataas pa yung ating yung napapababa pa nila yung, inflation rate. Ngayon po mataas na naman ang inflation rate ngayon 'pag ng July. Mataas na naman yung inflation rate natin. Okay. Ah, ano pa ba? Okay na tayo, mamaya na uli sa mga tanungang portion na.
punta naman po tayo rito sa ano, sa so malinaw po 'yun 'no, hindi porket sinabi niya na pro Marcos, talagang pro Marcos yung tao. Puwede po kasing iniisip niya, "Putya 'pag sinabi ko rito na pro Duterte ko, gipitin ako." O kaya 'pag sinabi ko naman na pro Marcos ako, magkaroon ako ng ayuda. Yun yung, hindi ko sinasabing hindi siya credible. Ang sinasabi ko, wala pa siya dun sa maaasahan talaga. Kasi kulang pa siya, eh, kailan lang ba siya nagsimula? Alam ko nung pandemya lang natin nakilala yan. Okey, balik tayo rito sa isa pa, sa panghihinayang natin. Dapat humiwalay hindi, no comment po ako diyan, taga-ano po ako, eh, taga Luzon po ako. Hindi po ako puwedeng mag-comment diyan sa dapat humiwalay na, humiwalay yung Mindanao o hindi. No comment ako diyan, hindi po ako taga Mindanao. Kayo po mga taga Mindanao ang puwede magsalita. Siyempre kaming taga Luzon ayaw namin kayo mahiwalay, 'di ba? Eh, yun lang po yun. Siyempre bias kami na buo ang Pilipinas dapat. Okey. So punta tayo rito sa isa pa, yung pong, nagaganap. Medyo tsismis man 'to, eh, hindi po natin maiiwasan, eh, very ano na, nagpapa-interview yung mga magulang ni, Yulo. Ano ba ang pangalan ni Yulo? Carlos Yulo, ni Carlos Yulo, Kaloy, Carlo. Carlo ba o ano? Kaloy, okey. Eh, Carlos Kaloy. So, tapos si Kaloy naman, nagpa-interview rin. Hindi pala, nag-TikTok sila 'no, sinabi niya yung mga sitwasyon. Yun, parang kasi Pilipino tayo, eh. Pero kung sa ibang bansa yan, wala wala yung walang katwiran yung magulang 'no. Kaya lang dahil tayo Pilipino, alam niyo naman tayo mapagkalinga tayo sa ano, parang lalabas pa nagka-gold lang. Ah, ang mahirap din 'pag kayo lumagay kay Yulo 'no, yung mga sinabi niya na pera-pera. Ang hirap 'no, ang hirap nung kalagayan kasi, in the first place bakit nagkagano'n 'no, sa magulang, eh, 'no. Tama 'yun, usapin po 'to ng pera. Dapat 'yan yung inano natin 'no, establish muna natin. Ito po usapin ng pera. Pero hindi po sana nagkagano'n, 'di po ba? Hindi ako naniniwala na, siguro 'yan na lang yung nag-trigger yung meron ng girlfriend si Kaloy, meron na siyang girlfriend na, siguro 'yan yung nag-trigger ng mga interview baka ang tingin ng magulang nauudyukan et cetera. Eh, umamin naman sila pareho, umaamin po yung magulang na yung girlfriend yung eh, bakit naman kayo hindi po ba lahat ng magulang alam natin na papunta dun yung mga anak natin sa pag-aasawa, bakit po kayo magagalit sa girlfriend? Kung ano po ang kikitain ng anak ninyo, hindi po para sa inyo lang yun. Masakit po 'tong sabihin kasi tatay na ako, malalaki na anak ko. Ako hindi ko po inobligay. Laki po ako sa hirap pero, ayaw ko maranasan ng anak ko yung mahirap pa rin. Pero hindi sila yung way ko, "Yumaman ka anak para makatikim naman ako ng yaman." 'No? Hindi dapat gano'n, parang maiba ako, siguro maiba naman tayo. Ah, Sana hindi hindi napunta sa usapin ng pera, eh, kasi kusa naman yung anak, eh. Eto, sa totoo lang, yung nakaramdam ng ano, yung nakaramdam ng pagmamahal talaga, nakita ko yung
nakita ko yung OFW na yung isa sa dahilan niya binabalita ko yun sa inyo mahilig na ako manood nung ano, eh, yung mga, matagal sa States. Yung kinuwento ko minsan matagal sila sa States. Isa sa dahilan kung bakit sila ang tagal nila nasa state tapos ngayon magre-retire na sila. So, bumiyahe silang magkakaibigan para pupunta sila sa Pilipinas. Kasi lahat sila nangangarap na mag-settle sa Pilipinas, pero para makatiyak lang sila, bakasyon muna sila sa Pilipinas ng sabay-sabay para maramdaman nila kung bagay silang mag-settle dito. Hindi po lahat naramdaman nila na magse-settle sila. Pero yung nakaramdam, isa sa dahilan, gusto niyang alagaan naman yung magulang niya kasi mahina na, eh. 'No, sana ang problema kasi minsan yung 'pag napipilitan yung anak, 'no, yung napipilitan na, yun yung sana hindi obligasyon ng anak 'no, obligasyon nating magulang yung anak natin, 'no? Obligasyon natin sila na bigyan ng magandang buhay. Eh, kung hindi na nga tayo ang dahilan para mabigyan sila ng magandang buhay, wala na nga tayong kontribusyon. Alam niyo yun, yung ang tanging kontribusyon lang natin, na nag-contribute tayo biologically, ah, dahil sa'tin nabuo. Tapos siya na mismo yung ano, siya na mismo yung nagsikap para siya umunlad tapos kakarga pa tayo at yung 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 magiging yung nagpapasaya sa kanya, alam niyo yun yun, eh. Nakita niyo naman si Kaloy, 'di ba? Siguro hindi naman normal siyang bata. Sa tingin ko lang, hindi siya yung normal na nakaka-relate ako, eh, kasi hindi yung mga hindi normal baka, walang ginawa yan si Kaloy kundi tumambling ng tumambling. Maaaring sikat siya kasi nananalo siya sa, palarong pambansa, sikat yung mga atleta, eh. 'Pag ikaw nasa ano, nag-aaral, sikat kayo pero hindi siya normal, hindi normal yung pagkatao niyan, 'no? Tapos nagkaroon ng karelasyon, alam niyo yun? Yung alam naman nating mahal na mahal nila isa't isa, 'di ba? Tapos parang gusto niyong paghiwalayin, dun sakit na sakit yan, bata yan, oh. Alam niyo yung pagmamahal na ano, tama po yun, di ko naman sinasabi yun. Pero from the point of view ng magulang, dapat hindi kasi tayo Amerikano, eh, hindi tayo taga-ibang bansa, eh. Dapat hindi ka kumbaga, 'wag mong gawing obligasyon ka ng anak mo. Ayun lang po yung pinakapunto ko, eh. 'Wag mong gawin na ikaw ay obligasyon ng iyong anak. Obligasyon natin yung anak natin, pero hindi tayo obligasyon ng ating anak. Kaya gawin natin yung lahat para sa'tin, magtira tayo para sa'tin kung tayo'y umunlad, tirahan natin yung sarili natin, gawin natin yung lahat para para hindi siya ano, hindi tayo yung papasanin nila. Sila, bibigyan natin sila ng sana. Eh, kung hindi mo na nabigyan ng magandang buhay tapos ine-expect mo pa na ikaw pa yung maaari pong hindi tayo magkakasundo dito, pero yun po ang katotohanan. Yung mga nagsasabi po kasi ng otherwise, ewan ko lang baka maaluan ng buhay niyo kaya hindi niyo naisip yun. Okay, anyways, sana magbati-bati. Yun lang po yung point ko sa mga magulang. Maging ano lang po kayo, maging magulang lang po tayo, 'wag po tayong kontrolin natin yung saan magpupunta yung finances. 24 na siya, eh, 'di ba? Saan mapupunta yung mga premyo niya, 'wag tayong matakot.
Baka natatakot kayo na mapariwara yung anak niyo, eh, 24 na nga tapos na po siya dun sa pariwara stage, 'di ba? Kabahan kayo, swerte niyo at atleta yung anak niyo. Manang Binang, thank you very much sa 199. Yung mapapahamak pa sila hindi na, eh. Tapos na ron, eh. Okey? Ah, bata pa naman yung mga magulang. Siguro 'wag niyong obligahin. Kay Carlo naman bigyan mo talaga ng, "Oh, eto, total hindi kayo magkakasundo ng girlfriend ko, mahal ko 'to, magiging asawa ko na 'to." Halimbawa, o bigyan mo ng malaki naman yang premyo mo. Kay Kaloy naman, kahit po magmukhang pera-pera yung usapan ng pamilya, bigyan mo sila ng puhunan. Ano ba naman yung bigyan mo ng 2 milyon mula pa sa 31 milyon na cash. Okey na siguro yun, 'di ka na siguro maghihirap din nun. O tapos yun na yun. Ay mga kapatid, 'wag mo ring kalimutan kung hindi kayang pasanin ng mga magulang mo, eh, 'wag mo kalimutan na tumulong kasi kung iniisip mo na tumulong sa mga gymnastics, eh, tulungan mo rin sana yung mga kapatid mo. Gano'n lang sa'kin kasi kay Kaloy naman, pera lalo na sa'yo ngayon, ikaw ano ka na, eh, made ka na panghabang buhay kung magaling kang humawak ng pera okey na 'yan. Yung kinita mo, okey ka na riyan, eh, made ka na, 'di ba? Tapos may mga susunod pang Olympics, marami pang incentives na magaganap, meron ka pang kahit magretiro ka bilang ano, pag-aagawan ka bilang coach. Kung gusto mo pa magtrabaho, maging coach ka ng gymnastics, kahit sa ibang bansa, kung ayaw mo sa Pilipinas, pag-aagawan ka, malaki pa rin kikitain mo. Alam mo 'yun, made ka na, eh. Pero yung mga kapatid mo kung yung mga magulang mo, eh, yung tendenciyang ganyan sana patikimin mo rin yung mga kapatid mo. Kasi pagka napatikim mo sila ng masarap na buhay, 'no, hindi naman yung para magluho sila, yung masarap na buhay para maging tuntungan nila yung para mangarap sila na hindi makuntento. Yung patikim, alam niyo, yun po yung pagkakaiba ng mahirap at mayaman, eh. Ang tingin ko talaga yung ability na mangarap, yung may kakayahan yung mga mayayaman na mangarap, yung mga mahihirap, yung kawalan nila ng oportunidad pati sa 'di ba, sa mahirap na community, ang ang biruin mo merong isang napanood ako dito rin sa YouTube, ang tanging pag-asa ng mga kabataan dun makapag-asawa ng AFAM. Tapos, binibidyo nung nagyu-YouTube siya na putya shock na shock siya, oh. Yung yung babaeng napakaganda, magandang-maganda sa kanila yung babae natin, eh. Alam niyo yung mga kabataan natin, gandang-ganda sila sa mga Pilipina. Ang ganda-ganda nito, tapos parang jackpot na jackpot yung tingin niya, mapapangasawa ko 'to. Sa konting ano, saan yun? Sa Siargao yan? Yung 'di nakatira sila sa may mga nakatulos yung ano, eh, yung nasa dagat nakatira, eh. Tuwang-tuwa sila pareho, sa totoo lang. Tuwang-tuwa yung o yung mga Amerikano, tuwang-tuwa yung pamilya. Sabi niya, "Jackpot ako." Eh, yung mga magulang din jackpot din. Yun kung yun lang 'no, trap na trap ka na sa gano'n. Yun po ang, thank you very much kay Amik sa 499. Dito natin malalaman kung alin ang mas matimbang kay Kaloy, ang nilaw o pinasukan. Walang ya ka talaga, Amik, kahit madaling araw, gano'n pa rin. Yung limited ba sa
makapag-asawa ka ng Amerikano ang ano mo. Unlike po sa unlike dun sa ano, sa mga mayayaman na bata. Kaya tignan po ninyo, eto, sa average po, yung mga pinakamatatalino public school, pero yung itsepera natin yung mga UAAP private school, yung mga Lasal, Ateneo at, iba pa. Yung sa mga pangkaraniwang private school, yung pinakamatatalino ng public school, mas matalino kaysa sa pinakamatatalino ng private school. Pero pagdating po sa tunay na buhay, mas malaki po yung chance na magtagumpay po kahit yung pangkaraniwan lang, kaysa dito sa pinakamatatalino. Kasi yung ability na mangarap, eh. Eto po tinitiyak ko, kahit yung valedictorian valedictorian ng public school, anong pangarap niyan? Saan ako magiging yung mataas yung ano, saan ako yung mataas yung suweldo? Anong kurso ko sa kolehiyo yung mataas yung magiging suweldo ko? Suwelduhan, eh. Alam niyo yun? Yung pangarap nila na bound sa ano, eh, sa saan ako kikita ng malaki, paano ako kikita malaking suweldo. Kaya yun yung course niya, yung kikita siya ng malaki. Manang Binang, nagpakape ba si Manang Binang? Ano nga natin. Manang Binang, paki-ano nga po, mag-ano ka nga po para malagyan kita ng super chat. Ayun. Bimbo Hernandez, thank you very much. Nakalimutan ko ng batiin. Bimbo Hernandez, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Manang Binang, thank you very much sa pakape na €199. Okay, unlike sa ano, sa mga munyaman na bata, anong negosyo yung itatayo ko? Ang layo nun 'no? Magiging negosyante at magiging trabahador. Fix kasi yun, eh. Nurse ako, yayaman ako kasi malaki kita. Sisiman ako, kung gusto yumaman ng mga estudyante sa public, dalawa lang pupuntahan, magna-nurse o magsisiman o very limited. Ba't ba napunta na naman? Yan lang po ang ating topic. Pasensya na kayo kung ano, kinakailangan lang natin. Gusto ko